Ayon sa LTO, impound agad ang mga e-bike at e-trike na dadaan sa main road. At ibibigay ko rin sa inyo ang mga lugar na di na pwedeng daanan ng e-bike. Marami ang nagugulat at mamumroblema nito pagdating ng December sa bagong anunsyo ng LTO at nailathala na rin po yan sa mga balita at mga pahayagan. Marami ang nagrereklamo na para sa kanila ay labis na kung personal use lamang katulad ng paghatid sa eskwela, pamalengke, pangnegosyo, para sa mga senior citizen na hindi makalakad at iba pa. Ano nga ba ang e-bike at e-trike? Anong pinagkaiba ng dalawa na yan? So, ang two-wheel e-bike katulad ng electric bikes for adult na high power at 580 watts na tumatakbo rin ng 20 to 45 kilometers per hour. Yan po yung e-bike, dalawang gulong. Ang three-wheel e-bike naman o e-trike ay ginagamit din sa pagsakay ng pasahero, cargo at ginagamit din niya pang-deliver at sa pang-negosyo. Yan po yung mga tatlo ang gulong. Nasaan na ang konsiderasyon? Sa Metro Manila pa lamang ay mayroon ng halos na 30,000 na e-bike at e-trike ang nasa kalsada ayon sa Electric Vehicle Association of the Philippines. So, anong ibig sabihin nito? Una, kapag nahuli ang e-bike o e-trike sa National Highway o Main Road, take note ha, matik na impound ang inyong sasakyan. Susunod, kung nasa secondary o barangay o in-roads naman na busy road, busy yung kalsada, makakatanggap muna kayo ng babala o warning. Pangatlo, kahit pa magrehistro ang e-bike o e-trike, hindi pa rin sila i-require na payagan sa National Highway. So take note ha, rehistrado man o hindi. So bakit ginawa ito ng LTO? Ayon sa LTO, maraming e-bikes o e-trike sa mga major roads na walang rehistro, lisensya o insurance kaya mahirap makatiyak ng safety at accountability. Susunod, may mga ulat na aksidente at panganib lalo na sa mga pasahero, mga bata kaya gustong bawasan ng hazard sa trapiko. Susunod, ayon naman kay Rapi Tulfo, hindi niya kinokontra ang mismong paggamit ng e-bike. Pero kapag nakikihalo na sa traffic, madalas na ang aksidente. Pinunto niya din na hindi patas sa mga traditional tricycle drivers na may lisensya, prangkisa at insurance. Samantalang ang mga e-bike o e-trike ay walang rehistro, walang lisensya, walang insurance, pero may nagsasakay din. Dahil dito, iginiit niya na dapat pare-pareho ang regulasyon na kung ang traditional na PUP ay kinikilala at regulated, ganun din dapat ang e-bike at e-trike. So saan-saan ang mga major highway, thoroughfare na bawal ang e-bike o e-trike? Una ay ang circumferential major thoroughfare katulad ng EDSA, Rojas Boulevard, Top Avenue, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Ortigas, Aurora at Magsaysay Boulevard. Ang Regional National Highways naman kasama ang MacArthur Highway at ibang bahagi ng National Highway o Main Highways kasama ang A. Bonifacio Avenue, Marcos Highway dyan sa may Antipolo, Delpan Highway at MacArthur Highway. So simula sa December 1, ang panukalang ito ay matik na mai-impound na ang inyong e-bike kapag dumaan kayo sa major roads o highway at secondary busy road. So, depende yan sa jurisdiction at sa local na LGU. Kayo, kung kayo ay gumagamit ng e-bike o e-trike, ano ang masasabi nyo tungkol dito? So, tama ba na i-impound ang inyong sasakyan? So, hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.